Tandaan mo na sa pag-ibig sa 70% nito ay hindi kapalaran lamang kundi isang laro ng kontrol ngayon. Kung iniisip mo na ito'y para sa pang-romantikong mga salitaan, mali ka nang napunahan sapagkat ito ang realidad. Hindi isang ilusyon na kagaya ng mga napapanood mo sa mainstream media na puro lang kakornihan at malayo sa realidad ng mundong ating ginagalawan. Dahil kung pangit ka, aminin natin na kunti lang ang magkakagusto sa'yo. At kung maganda ka o magandang lalaki ka sigurado, ay magiging habulin ka. Yun ang katotohanan. Pero kahit pa ganun, ay may mga paraan pa rin para magustuhan ka ng iyong gusto o ang iyong crush nga. Kahit na average looking ka lang sa pamamagitan ng mga taktikang sasabihin ko sa'yo. Dahil kung gusto mong makuha ang puso ng isang tao, tandaan, hindi ito basta takda ng tadhana. Ito'y laro ng sikolohiya at manipulasyon. Kapag nalaro mo ito ng tama, hindi ka lang nila magugustuhan. Kakailanganin ka nila. Magiging obsessed sila sa'yo hanggang sa hindi na nila mahanap ang linya kung saan sila nagtatapos at kung saan ka nagsisimula. Sa dulo ng video na ito, hindi nila malalaman kung bakit. Pero ikaw ang hanap nila at magsisimula ito sa unang hakbang. Hakbang 1, pagkontrol sa kaisipan. Pag-infiltrate ng isip. Bago ka nila magustuhan, kailangan mo munang mapasok ang isipan nila. Bago nila maisip ka, kailangan mo munang maitanim ang presensya mo sa kanilang utak. Gamitin ang curiosity hook. Ang mga tao ay nauo-obsess sa mga bagay na hindi nila lubos na nauunawaan. Ang misteryo ang magpapalalim ng pag-iisip nila sa'yo. Kaya huwag mong ipaliwanag ang lahat tungkol sa'yo. Kapag may nagtanong tungkol sa nakaraan mo, ngumiti at sabihing, hindi mo paniniwalaan kahit sabihin ko, tapos baguhin ang usapan. Kapag tinanong ka tungkol sa tipo mo, sabihin mo, complicated. Ang layunin ay gawin silang mag-isip tungkol sa'yo kapag wala ka. Dahil sa sandaling gawin nila ito, panalo ka na. Piliin ang tamang panahon ng availability. Huwag masyadong maging laging available. Kung palaging nandyan ka, mawawalan ka ng halaga. Hayaan mong maghintay ang mga mensahe nila. Basahin, pero huwag agad sagutin. Bigyan sila ng atensyon ngayon pero bukas, mawala ka ng bigla. Walang paliwanag, tahimik lang. Kapag nag-aya silang magkita, huwag laging pumayag. Kapag pumayag ka, iparamdam mo na parang last minute na desisyon mo ito. Sabihin mong, hindi ko sigurado kung may oras ako, pero sige, gagawan kita ng paraan. Mirroring gayahin ng kaunti ang kilos nila para magmukhang natural. Kapag iniisip nilang ang dami niyong pagkakapareho, iisipin nilang tadhana ito, pero hindi. Kontrol ito. Kapag nakikinig sila ng isang artist, banggitin ang artist na iyon makalipas ang ilang araw. Kapag mahilig sila sa aso, bigla kang magiging dog lover. Dahan-dahan at hindi halata, hayaan mong sila mismo ang mag-isip kung bakit parang sobrang tugma kayo. Hakbang 2, manipulasyon ng damdamin. Paano sila mapaikot ang pagkuha ng atensyon ay madali, pero hindi sapat ang interes. Gusto mo silang maging obsessed sa'yo. Kailangang makaranas sila ng matitinding emosyon na magpapaugnay sa'yo. Push-pull tactics. Hindi pinahahalagahan ng tao ang mga bagay na madaling makuha. Minsan, magpakita ka ng init at lambing. Tumawa ka sa biro nila. Hawakan ang kanilang braso. Tumingin ng matagal sa kanilang mata. Pero sa susunod na araw, maging malamig at malayo. Tagalan ang pagsagot sa text, maging abala sa ibang bagay, o magmukhang walang pakialam. Ang pagbabagong ito ang magpapaisip sa kanila. May nagawa ba akong mali? Nawawala na ba ang interes nila? At sa pagdududa nila, mas lalo nilang hahanapin ang atensyon mo. Induced jealousy. Ipaalala sa kanila na maaari kang mawala. Banggitin na may isang interesting na nag-message sa'yo. Pero huwag sabihin kung sino. Kapag nag-text sila, maghintay bago sumagot. Tapos sabihin, sorry, na-distract ako. Pero huwag mong ipaliwanag kung bakit. Kapag pinuri ka nila, ngumiti at sabihin, salamat. Pero sinasabi rin sa akin ni Sarah, yan. Kapag natatakot silang mawala ka, mas lalo ka nilang hahawakan ng mahigpit. Emotional anchoring. Gawin mo silang maaalala ka sa pinakamalalakas nilang emosyon. Pasabugin ang adrenaline nila. Dalhin sila sa roller coaster o horror movie. Ang adrenaline ay magtatahi sa'yo sa kanilang alaala. Pag vulnerable sila, ikaw lang ang sumaklolo.
Pero huwag ibigay lahat ng comfort. Mag-iwan ng konting puwang para hanapin nila ang kabuuan ng init mo. Kung magagawa mo ito ng tama, hindi ka lang nila gugustuhin, hindi ka na nila kayang bitawan. Hakbang 3, psikolohikal na pagkontrol. Paglikha ng matinding pagkapit. Ang pansamantalang atraksyon ay hindi sapat. Gusto mo ng matinding pagkakapit na kahit gusto nilang umalis, hindi nila magawa. Ito ang tunay na kontrol. Intermittent validation. Ang addiction loop. Walang mas nakaka-addict kaysa sa kawalang kasiguraduhan. Ang utak ng tao ay likas na naghahanap ng hindi tiyak na gantimpala. Parang pagsusugal. Kapag ikaw ang may kontrol kung kailan mo sila bibigyan ng validasyon, hawak mo rin ang emosyon nila. Huwag mong laging papurihan o pansinin. Bigyan mo sila ng matamis na salita tulad ng, "Alam mo, gusto ko talaga kausap ka. Parang ang gaan sa akin." Iparamdam mo ang init. Pero makalipas ang ilang araw, magpaka-distant ka. Para bang wala kang pakialam. Minsan purihin mo sila, pero sa susunod na pagkakataon balewalain mo sila. Ang hindi inaasahang mga aksyon mo ang magpapabalik-balik sa isipan nila. Magiging desperado sila para sa approval mo. Sa kalaunan, magiging parang droga ka na sa kanila. Isang bagay na hindi nila kayang talikuran. Isolation through exclusivity. Putulin ang kanilang escape routes. Ang mga tao ay nagbibigay ng mataas na halaga sa mga bagay na bihira. Kapag naramdaman nilang may espesyal silang taglay na wala ang iba, mas lalo silang kakapit. Sabihin mo ang mga bagay na para lang sa kanila. Tulad ng, "Hindi ako madalas magbukas ng ganito. Pero sa'yo, parang iba." Bigyan sila ng natatanging palayaw na para lang sa kanila. Magkunwaring may sikreto ka. "Wala pa akong sinabihan nito, kahit sino." Iparamdam mo sa kanila na espesyal sila. Kapag nagtiwala sila sa'yo ng lubos, unti-unti mong punahin ang mga kaibigan nila. Sabihin mong, "Sa totoo lang, parang hindi ka nila lubos na nauunawaan." Gaya ng pagkakaintindi ko, sa paglipas ng panahon, magdududa sila sa iba at magtitiwala lang sa'yo. Emotional dependency. Kapag naniwala sila lang ang one of a kind sa buhay mo, gagawin nila ang lahat para mapanatili ang espesyal na posisyon nila. Magiging mas dependent sila sa'yo hanggang sa hawak mo na ang emosyon nila ng lubusan. Ang tunay na lock, ang tunay na control. Ang tunay na kontrol ay nangyayari kapag hindi ka na nila nakikita bilang isang option, kundi bilang isang pangangailangan. Maging tao kang laging nilalapitan nila, ang nakakaintindi sa kanila, at ang nakakaunawa ng mga bagay na hindi kayang maintindihan ng iba. Kapag malungkot sila, ikaw ang magpapakalma, pero huwag mong hayaang lubusan silang magtiwala o sumandal sa'yo. Bigyan mo sila ng matitinding emosyonal na sandali. Pagkatapos biglang bumitaw, lumikha ka ng kawalan na ikaw lang ang makakapuno. Parang isang aso na sumusunod dahil pinakain mo minsan. Ganito ang ginagawa mo rito. Nagbibigay ka ng sapat na emosyonal na pagkain para bumalik sila sa'yo. Kapag nakaasa na ang emosyon nila sa presensya mo, maglalak ang isipan nila sa'yo. Hindi ka lang nila gugustuhin. Mararamdaman nilang hindi sila mabubuhay nang wala ka. Iyan ang tunay na kapangyarihan. Hakbang 4, sealing the obsession. Hawak mo na sila. Hooked, addicted, iniisip ka ng walang tigil. Pero tandaan, ang obsession ay marupok. Kapag hindi mo pinakain, mawawala ito. Dito papasok ang paraan para gawing permanente ang presensya mo sa isipan nila. The unfinished story effect, panatilihin sila sa kawalang kasiguraduhan. Ang utak ng tao ay hindi komportable sa mga hindi natatapos na bagay. Kapag may kulang, paulit-ulit nila itong iniisip para hanapin ang kasagutan. Kaya huwag mong bigyan ng closure. Huwag tapusin ang malalalim na usapan. Sabihin mo, "Parang may higit pa sa atin, pero baka hindi pa ito ang tamang panahon." Kapag tinanong nila kung ano kayo, ngumiti ka lang at sabihin, "Iyon ang masaya." Alamin natin kung nararamdaman mong parang nawawala sila. Bigla kang maglaho. Huwag magsalita. Ang katahimikan ang sisira sa isip nila. Magkakaroon sila ng paulit-ulit na tanong sa isipan nila. At habang hinahanap nila ang sagot, hindi nila magagawang iwan ka. The scarcity effect. Takutin sila sa pagkawala mo. Hindi pinahahalagahan ng tao ang mga bagay na sa tingin nila ay laging naroroon. Pinahahalagahan nila ang mga bagay na maaaring mawala. Ipamukha mong hindi ka sigurado sa kanila. Sabihin mo ng casual, "Hindi ko hinahabol ang mga tao." Kapag tumigil sila, hinahayaan ko na lang. Magbanggit ka ng mga bagay tulad ng, "Kailangan ko ng totoong bagay." At baka hindi ito iyon. Kapag kinuha ka nila bilang garantiya, bumitaw ka.
Iparamdam mo sa kanila kung ano ang pakiramdam ng mawala ka. Ito ang magpipilit sa kanila na kumapit ng mas mahigpit, magpakahirap para sa'yo at patunayan na karapat-dapat sila sa'yo. Ang ideya ng pagkawala mo ay magiging hindi nila matitiis. The emotional imprint, maging pamantayan nila. Gawin mong imposible para sa iba na may kumpara sa'yo. Sa bawat bagong relasyon nila, ikukumpara nila ang nararamdaman nila sa naramdaman nila sa'yo. Maging dahilan ka ng pinakamasaya nilang sandali at ng pinakamasakit na alaala. Ikaw ang maging pinakamaganda at pinakamasamang bagay na nangyari sa buhay nila. Kapag naitanim mo na ang presensya mo sa isipan nila, lahat ng susunod na relasyon nila ay magmumukhang walang kwenta kahit taon na ang lumipas. Kapag may hinalikan silang iba, ikaw pa rin ang nasa likod ng isip nila. Iyan ang paraan para magmay-ari ng puso at isipan nila magpakailanman.